Chapter 4. Sinamahan ni Oliver si Luna sa klinika ng kababata niya na isang psychologist, si EJ Moreno. Tuwing linggo ang session ni Luna. Sumailalim ito sa iba't ibang psychological test at hindi naglaon, sumabak na ito sa therapy. Sa loob ng 4 na linggong pabalik-balik nila sa klinika ni EJ, napansin agad niya ang malaking pagbabago kay Luna. Unti-unti, nakakapagkwento na to ng mga nangyari sa Thailand na hindi na nagbe-breakdown. At nang minsang dali niya to sa Baywalk, hindi na puno ng galit ang mga mata nito habang nakatitig ito sa karagatan. Alam niya, darating ang araw na tuluyan na itong makakalaya sa bangungot na nangyari sa nakaraan nito. Nagising si Luna dahil sa malakas na pag-ring ng telepono. Napabalikwas siya sa kama. It was past 11 in the evening. Ilang oras pa lang siyang nakapagpapahinga. Hello? Malat ang boses na sabi niya nang sagutin niya ang tawag. I'm sorry for waking you up, Luna. Agad na nakilala niya ang boses ng boss nila. Biglang nawala ang antok niya. I need to ask you a favor. Nakinig siya ng mabuti sa mga sinabi ng boss niya. Isinaulo niya ang mga instruction na sinabi nito sa kanya. Pagkababa niya ng autodibo, hindi niya namalayang nanginginig na pala ang mga kamay niya. She was going to Thailand. Bukas sa bukas din. Supposedly ay ang boss nila ang pupunta ron para sa 1-week seminar na may kinalaman sa banking industry. May family emergency daw ito na dapat puntahan. Kaya pinakausapan siya nito na siya na lang ang dumalo bilang tinatawa ng bangko nila. And she could not say no to her. Wala rin naman kasing nakakaalam ng mapait na sinapit niya sa Thailand. And besides, it may be a good opportunity para magkaroon na siya ng formal closure sa isang pangyayari sa buhay niya na nangyari 10 years ago. Anong pag-uusapan natin? Teka nga, bakit nakalabas ang maleta mo? You're leaving? Sunod-sunod na tanong ni Jen kay Luna. Natatawang ikinumpas ni Luna ang mga kamay niya sa ere. Isa-isa lang ang tanong. Natatawang sabi niya. Yes, I'm leaving. Pupunta ako sa Thailand para sa isang 1-week seminar. Mamayang 3 ang flight ko. You ready to go there na? Tanong nito habang nakasalampak sa kanyang sofa. Mababa ka sa mukha nito ang pag-aalala. I guess I am. Besides, panahon na siguro para harapin ko ang mga takot ko. It's been 10 years at kailangan ko nang palayain ang sarili ko from that nightmare. I've been telling you the same thing for years, so what has made you realize all these things? Nahihiyang lumapit siya rito at naupo sa katapat na sofa. I think I'm in love. Nagtitili ang kaibigan niya dahil sa sinabi niya. Are you sure? Kanino't kailan pa? Hayan ka na naman, isa-isa nga lang ang tanong. Natatawang sabi niya. Do I really have to mention his name? Sasabunutan kita kapag hindi mo sinabi ko sino ang lalaking to. Na for the first time ay nakasungkit sa puso mo. I'll swear, I'll do it. Pagbabanta pa nito bagamat nakangiti naman. Okay, it's Oliver. Pag-amin niya. Nagkunwaring hinimatay sa sofa ang malandi niyang kaibigan. Seriously? Kailan pa? During the wedding ba? Napapangiting napatingala siya sa kisame na para bang lilitaw ro ng sagot sa tanong ng kaibigan niya. I don't know. Ang weird nga eh. Hindi ko rin sure kung kailan talaga ako nagkagusto sa kanya. Maybe when we were in college siguro. Nagtataka na napamula agad ito sa kanya. What do you mean? Nagkakilala na kayo nung college pa lang tayo? Nagtataka naman tanong nito. Hindi nito alam ang tungkol sa bagay na iyon dahil magkaiba naman sila ng university na pinasukan. Well, yeah, graduating si Oliver that time while I was a freshman. Di ko sinabi sa iyon tungkol sa kanya before because I thought it was unnecessary to tell you that I had a crush on a volleyball player. Nakalimutan ko rin naman kasi siya nung nawala na siya sa university. And I became so busy with my studies. Paglalahat niya. But when you saw him at his resort, bumalik agad yung feelings mo sa kanya? Kinikilig na tanong nito. Actually hindi.
Hindi ko nga agad siya na-recognize eh. Hello, halos isang dekada ko siyang hindi nakita. Pero nung una ko siyang na-meet sa resort niya, he looks so familiar at ang bilis nga ng tibok ng puso ko eh. Napahagikik ito sa kanyang sinabi. Sign nga yan ng in love. O sige, tapos? Hayun, second encounter namin sa resort. Doon ko na alaala kung saan kami una nakita. Biglang parang nag-flashback yung eksena kung saan una ko siya nakita. Pagkatapos noon, na-realize ko na lang na hanggang ngayon, attracted pa rin pala ako sa kanya. And then later on, yung attraction na yon, unti-unting yumabong. Lumalim, hanggang sa namalayan mo na lang na in love ka na kay Oliver. Tama ba? Siguro. Hindi siguradong tago niya. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kakaiba para sa isang lalaki. Kaya understandable naman siguro kung hindi siya sigurado sa sagot niya. Gaga, mismo ka mo, yun na yun. So anong nagpaparamdam na ba siya sa'yo? Yeah. Saglit na tumahimik ito. Alam ba niya na aalis ka? Umiling siya. Gusto ko munang magpamiya sa kanya. Ang bala ko, pagkagaling ko ng Thailand, baka sagutin ko na siya. Kung maliligo pa rin siya. That's good to know. I'm happy to hear that, friend. Sana si Oliver na nga makatuluyan mo. Sincere na saad nito. Don't tell him about what I feel, okay? Ngumiti naman ko sa kanya. I won't spoil your happiest, silly girl. I want you to experience everything that I experienced with Rafi. You go to Thailand na para makauwi ka na agad at nang maligawan ka na agad ni Oliver at nang sa ganun masagot mo na siya. And for your information, I think the feeling is very mutual kasi pari ang tanong niya sa akin tungkol sa'yo this past few days. Kaloka. She hugged her friend. Nagpapasalamat siya sa Panginoon na biniyaan siya nito ng isang kaibigan na katulad ni Jen. She had been her lifeline when she lost her parents. Hanggang ngayon na may asawa na ito, naroon pa rin to para sa kanya. Nagabang na sila ng taxi na mag-aahatid sa kanila hanggang sa airport dahil nagpumilit itong hatid siya hanggang sa may naiya. Samantala, seryoso naman yata ang kapatid ko. Bungad ng Kuya Rafi ni Oliver pagpasok niya sa restaurant kung saan sila nagkasundong magkita. The restaurant was co-owned by his brother. Bukod kasi sa pagiging engineer ay naging interesado rin si Kuya Rafi sa negosyo. 3 years ago ay nakipagsosyo to sa college buddies nito. Can I ask you something? Seryosong tanong niya. Inabutan niya to ng isang sunmig light. Shoot! How did you know that you were already in love with Jen? Seryosong tanong niya dito. Ngumiti naman ito, yung tipong nakakaloko at mas mapagkakamalang ngisi kaysa sa ngiti. So, this is a serious brotherly talk? Just answer the question. Tawa to ng tawa sa pagtaas ang boses niya. Relax, Oliver, okay? Uminom muna to ng beer nito bago magsalita. I realized I was already in love with my wife when I started hearing wedding bells. As in, seriously? Incredulous sa tanong niya. Nangyayari ba talaga ang bagay na yun? Look, I was trying to sound poetic. When I say wedding bells, I mean, nagsawa na ako sa puro fling na lang. Dumating na ako sa punto ng buhay ko na hindi na ako masyadong nakokontento sa one night stand lang. Weird pero nakaramdam ako na parang may kulang. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa sarili ko. Kasi nasanay na ako na puro no string attached ang naging relasyon ko sa mga babaeng nagdaan sa buhay ko. Then I met my wife. Everything with Jen was totally different. We didn't have sex on our first date. Not even a kiss. But that was okay with me. I was happy. Alam mo yung feeling na kahit magkatabi lang kayo, masaya ka na? Na kahit ngitian ka lang niya, pakiramdam mo nanalo ka na sa jackpot prize ng loto. Yun mismo ang naramdaman ko kay Jen. So I courted her and asked her for her hand in marriage. I know it sounds cheesy but that's how it happened. Tumangutang ho siya. I don't think it's cheesy, Ania. So may I know why you want to know about my love life all of a sudden? I think I'm in love.
Hindi nakakatsak na sagot niya. Ang mga sinabi kasi ng kuya niya ay ang mismong nararamdaman niya kapag magkasama sila ni Luna. Yung feeling na kahit magkatabi lang sila ay masaya na siya. Na kahit ngitian lang siya nito, pakiramdam niya nanalo na siya ng jackpot prize sa loto. Tinawanan siya nito. Patay tayo dyan. Sa ano to? Mag-goodbye ka na rin sa pagiging single mo? Siguradong iiyak ang playmate mo. Anito na ang tinutukoy na playmate ay ang mga babaeng always more than willing to jump into bed with him. Alam nito mga kalokohan niya. Well, they both used to be naughty when Rafi was still single. You could say that, sabi na lang niya. Well, you can get married this year. Bawal daw yun ayon sa pamahiin dahil sukob daw. Natatawa namang binato niya to ng tissue paper. Di ko alam na nanonood ka pala ng movie ni Chris Aquino noon. I didn't know you believe in such crap. Nagkibit balikat ito. Bahala ka. Ikaw naman ang mamalasin ng marriage at hindi ako eh. Nginisihan lang niya to. Now that he knew his brother's insight about being in love, he only needed to do one thing para ma-assure niya sa sarili niya na love na nga ang nararamdaman niya para kay Luna. He just had to do it one more time. I have to go. Mamaya paalam niya sa kapatid. Where are you going? Diyan lang. May imimit lang ako. Yan lang at lumabas na siya sa restaurant nito. Naglakad siya sa kahabaan ng BGC at tinungo ang direksyon ng 7th High. Ang isa sa mga disco bar sa The Fort. Hindi ganong jam-pack ang naturang bar ng araw na iyon dahil kasi simula pa lang ng linggo. Pagpasok pa lang niya, ay agad na may lumapit sa kanyang isang magandang babae. It was May Dizon, one of his playmates. Hey lover boy, ang tagal mong hindi nagpakita. Agad na nangunyapit sa batok niya at ginubaran siya ng maalab na halik. He tried to respond but the kiss just left him cold. Beer please? Anya sa bartender nang kumalas siya kay May. Would you like a margarita? Tanong niya kay May na ng mga sandaling iyon ay nililingkis siya. Sure. Tugon naman ito habang may matatamis na ngiti sa mga labi. Inubos niya ang beer niya at saka nagbayad ng bill. Agad nang tumayo si May nang makita nitong palabas na siya ng bar at nagsabing sasama sa kanya. Just he had expected. Nasa kotse pa lang sila. Minomolestya na siya ng dalaga. She was kissing his neck habang nagdadrive siya. Ang isang kamay naman nito ay marahang humahagod sa ibabaw ng panlalaki niya na surprisingly wala pa ring reaksyon. Sa isang hotel sa Guadalupe sila humantong. Kanya-kanyang hubad sila ng mga saplot nila at saka nagmamadaling sumampa sa kama. May positioned herself on top of him. She was kissing him torridly on the lips hanggang sa maramdaman niya ang paglalakbay ng mga labi nito papunta sa kanyang leeg. Pababa pa sa dibdib niya. May's expert tongue played with his nipples bago yung dumaustos pababa. Hanggang sa marating niyon ang talagang pakay niyon. And yes, she was able to make his manhood come alive. Pero patawarin siya ng Diyos at ibang babae ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. He silently cursed himself. Hinila niya si May paitaas at saka to kinababawan. He was not there for foreplay. Bago pa man makapag-react si May. Nagawa na niya to. She was dumb and ready. And when he reached his climax, he murmured someone else's name. Kaya di na siya nagtaka nang maramdaman niya ang pagdapo ng isang kamay ni May sa isang pisngi niya. Luna is not my name. Nagngangal-iting sigaw nito saka pinagdadampot ang mga saplot nito sa sahig. Nanatili siyang nakahiga sa malambot na kama, samantalang nakaalis na si May ng hotel. He was bewildered. Dumating na ako sa punto ng buhay ko na di na ako masyado nakokontento sa one night stand lang. Weird, pero nakaramdam ako na parang may kulang. Umalingaw sa isip niya ang sinabing iyon ng kapatid niya. Kani-kanina lang at yun mismo ang naramdaman niya ng mga oras na iyon. So, I'm really in love now? Mommy? Ang akala ko po ba susunod na araw pa ang dating ninyo? Sinalubong ng yakap ni Oliver ang kadarating lang na ina.
His mom looked tired at siguro dahil iyon sa malimit itong pagbiyahe. Pagkatapos kasi ng kasal ni Kuya Rafi niya, naging abala naman ang ina nila sa pag-iikot sa bansa. She had gone to Cebu, Davao and Iloilo. Sa pagkakaalam niya ay kagagaling lang nito ng Bacolod. Her mom loved traveling. Siguro nagsawa na to sa pag-iikot sa mga European country. Kaya gusto naman itong libutin ang Pilipinas. I'm sick, iho. Sabi nito bago nahahapang naupo sa couch. Doon lang niya napansin na namumutla nga to. Agad nang lumapit siya rito at sinalat ang noon nito. Hindi naman to nilalagnat. What's wrong, ma'am? Mabuti pa siguro tumigil na muna kayo dito sa resort. Magpahinga na muna kayo. Nag-aalala na sabi niya. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Oliver, anak. I'm sick. I'm dying of cancer. Para siyang na-estatwa sa pagkakaupo. Hindi niya inakalang may iniindang ganong sakit ang kanilang ina. She looked happy and healthy when he visited her in New York a year ago. Isinalaysay ng mami niyan ay tinago lang pala nito ang sakit nito sa kanilang magkakapatid dahil ayaw di umano nitong mag-alala sila ni Rafi. But lately, her condition had worsened. Nagulat pa siya sa huling sinabi nito. Son, I want you to get married soon. Ayokong mawala sa mundo na nag-iisa ka. At least kay Rafi panatag na ang loob ko. He is happily married now. At ikaw na lang ang inaalala ko. Ma'am, huwag kang magsasalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa ng matagal. Ipapagamot ka namin sa pinakamagaling na doktor sa Amerika. Winasiwas ito ang isang kamay na tila ba nonsense na ang mga pinagsasasabi niya. I already have the best doctors in New York, Oliver. And they told me that anytime soon I could go. I'm sorry kung ngayon ko lang sinabi ang bagay na to sa'yo. Ayoko mag-alala kayo sa akin ni Rafi. Hindi na dapat siya magtaka sa ginawa nito. It was just like his mom to do something like this. Hanggang maaari ay makakaya nitong sarilinin ang mga problema nito. Ayaw na ayaw nito na nagiging pabigat sa ibang tao. I only have one request from you. Son, magpakasal ka na. Hindi ka na rin naman bumabata. Kailangan mo nang maghanap ng babaeng seseryosohin mo. And in case wala ka pang nakikilala na sa tingin mo'y karapat-dapat na magdadala ng pangalan mo, you can always go back to Shaira. She still loves you, son. Shaira was his childhood friend who was his first girlfriend. 2 taon din sila na naging magnobyo hanggang sa maramdaman niyang hindi na siya masaya sa kapiling nito. So he decided to break up with her. Alam niyang nasaktan niya to. At sa pagkakaalam niya nasa New York na to at hanggang ngayon ay single pa rin. The idea of getting married to Shaira didn't thrill him at all. Kung nung sigurong nasa kasagsagan siya ng pagkahibang niya kay Shaira. Pinakausapan siya ng kanyang ina niya na pakasalan to. Baka mabilis siyang umuo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ibang babae na ang gusto niyang pag-alayan ng pangalan niya. Alam niyang maaga pa para masabi niyang si Luna nga ang gusto niyang makasama habang buhay. Pero sa ngayon, eto na ang binubulong ng puso niya. Give me a few days to think about it, ma'am. He had to do something. Alam niyang may magagawa siya. Kung magpapakasal na rin lang siya, gusto niyang doon na sa taong mahal niya. Nang makita niya ang ngiti sa mga labi ng kanyang ina, pinangako niyang susunduin niya ang huling kahilingan niyo. If getting married would make her happy, he'd do it for her. Ganun niya to, kamahal.